So hi guys, this is Charlo and I'm here to review the SRV 200 since maraming nag-ask about sa experience ko about this motorcycle. And so far, may 6 months na ako ever since na nakuha ko si SRV 200, and we'll talk about performance, comfort, and style. And the other screenshots na comments na nakikita ko, I'll also tackle with it. So sa performance, sa whole 6 months ko na pagdadrive kay SRV 600, all I can say is that napakalakas humatak ng makina ni SRV 200. Napakalakas humatak ng makina ni SRV 200 lalo na sa uphills, and also wala pa akong naging issue sa kanya regarding performance. And sa ibang mga members ng SRV 200, always ko nakikita sa kanila is that pugak daw yung makina nila. Maybe it's either sa gasolina nila, baka may tubig yung pinapagasolinahan nila. Kasi sa akin, never ko naman experience na nagkaroon ako ng pugak kay SRV 200. So, ayan, sa performance, I'll give a very good review. Kasi, di ako binigo ni SRV 200, lalo na kapag naglo-long rides ako, and sa uphills dahil when I'm going to Mayon to do my 360 rides with my friends. So, ayan. Sa comfort naman, since my height is 5'5", maraming nagtatanong nun if anong height ko. 5'5", ay super comfortable dito. At yung seat height niya, super tama lang sa height ko, sa 5'5". And napakalapad ng yung seat niya, especially sa long rides, yung comfort niya, as in, never ako nangalay. Although, when it comes to long rides, since one cylinder lang ito si SRV 200, I feel a little bit of vibration since normal na yun. But nung una is naninibago ako kasi ma-vibrate siya. And dahil 6 months ko na siyang ginagamit, and I also have 4K Odo na rin, nasanay na rin yung kamay ko. But sa sitting comfort, super comfortable na sa kanya. Kasi hindi ako nakayuko, and di rin ako masyadong naka-straighten up. So, super tama lang. And sa style, sa style naman, every time na dumadaan ako sa labas, sa public, di ko maipagkakaila na maraming always na napapalingon. At totoo yun. Dahil sa style din ito na same with Honda Rebel. May pagka Honda Rebel ng konti, but iba pa rin yung style nun. At every time na dumadaan ako sa mga tao is medyo nahihiya na lang ako dahil ayun, ayoko naman ng kumuha ng pansin, but syempre SRV 200 is brusco talaga. Nagpadagdag ako ng 2 auxiliary lights. This is the AAS laser gun. It has 2 colors, the white and the yellow for high beam. So ayun, sa comment din na kumusta yung parts. Sa parts nito, masasabi ko lang na dahil may Bristol branch, if ever na kailanganin nyo ng parts na para magpalit sa SRV 200, message lang kayo always sa branch nyo kung saan nyo kinuha yung unit, kasi always sila makaka-help. Mag-order sila sa China. This is China brand, the QG motor, and need nyo lang mag-antay ng few days for it to arrive. And sa isang comment din na nagpipili daw siya if SRV 200 or Benelli, since na di ko pa na-drive yung Benelli, but alam ko yun ay may kickstart also,
This one has no kickstart, only electric. I don't really know if anong marirecommend ko, but this one I'm hands down on this SRV 200. Never pa binigo nito. And ayun, so I hope na maka-help tong review na to. And let me know in the comments kung ano pang gusto nyo tanungin about dito sa SRV 200. And thank you so much. So I want to add also sa ibang SRV owners, parati ko nakikita yung kanilang gear shifter. This one specifically, madali daw siya maputol since alloy lang siya. So ayun, yun lang siguro yung bad ko na masasabi about sa review ko kay SRV 200. And I recently changed my muffler again to the bullet pipe since masyadong malakas yung Akrapovic Black Warrior na dual, but I don't hate that, pero ayoko lang makaistorbo na sa aking mga kapitbahays, and I always want the style na silver and black. So ayan, thank you so much for watching, and hopefully nakahelp ako sa inyo. Thank you.